Good morning guys, ayun back to vlog na tayo. Matagal na tayo hindi nakapag-vlog no, ng mga ganitong content. Kasi may mga nagtatanong kasi, medyo busy talaga tayo sa trabaho, hindi tayo nakapag-content ng mga ganito. Kaya sayang naman yung page natin kung hindi naman yung gagamitin, di ba? Maraming salamat pala sa mga followers natin dyan, no? 1,000 mahigit na tayo followers, malapit na tayo sa 2,000. Yung maraming salamat sa inyo na walang sawa niyong suporta at panonood. Sana sa mga inspiration na share ko sa inyo, sa mga nag-apply papunta dito sa bansang Japan. Ayun, at may nagtatanong kasi sa atin ano ba yung ibig sabihin ng prometric, no? Sasagutin natin yung guys, no? Base lang din sa nalalaman ko kasi ako hindi ko kasi napagdaanan yung prometric na yun. Exam yun guys, no? About yun sa category ata yun, no? Ayun, isi-share ko sa inyo kasi napagtanungan natin sa mga tropa natin dito sa Japan, sa mga nakakuha na nun, no, ng prometric. Ang ibig sabihin kasi ng prometric guys, yung parang exam yun, no? Ayun, isi-share ko sa inyo kung ano ba ibig sabihin nun guys. Sana magustuhan nyo and ma-share ko sa inyo. Ngayon na ulit tayo nakapag-vlog ng mga ganitong content eh. Kaya sobrang busy tayo sa trabaho at medyo pagod dito sa trabaho, kaya minsan hindi tayo nakakapag-vlog. At ayun, sana ma-share ko sa inyo sa mga kababayan natin dyan na gusto mag-apply dito sa bansang Japan. Ayun guys, magkita-kita tayo mamaya. Maraming salamat sa inyo. Sana magustuhan nyo yung video na to. And magkaroon kayo ng inspiration na gustong mag-apply dito sa bansang Japan. Bye-bye! Kita tayo mamaya. Kape muna tayo guys, no? Hindi tayo nakapagkape sa bahay. Tapos pinapay tayo, bumili lang tayo sa convenience store. Dito tayo pala guys sa ano, malapit sa dagat. Yung area namin, yan. Ito yung madalas na dito lang ako nagja-jogging. Yan. Minsan nalulungkot ako sa bahay, dito ako pupunta. Yun yung company namin. Yan, papakita ko sa inyo guys. Ayan. Sa likod niyan, yan, dyan yung company namin. Malapit lang, no? Yan, yan. Malapit lang guys. Tabing dagat. Siguro mga 10 minuto. Okay guys, katapos na natin mag-jogging, mag-exercise. Ito kasi madalas ginagawa ko pag wala akong pasok. Ayun, sasagutin na natin yung katanungan, no? Sabi niya kasi is, ano daw ba yung prometric? Anong ibig sabihin nun? Ito guys, yung sinasabi ko kanina na based lang din sa experience ko na sa pagtanungan ko, no? Wala kasi yung ideya doon. Kasi ako, nung nag-aaral kasi ako, nung nasilik ako, pinag-aaral agad ako. Tapos ng employer, no? Tapos nag-exam kami ng kaunti about lang doon sa pinag-aaralan namin. Tapos after namin ng 2 months ng pag-aaral, diretso na kami dito sa Japan. Tapos nag-aral ulit kami ng 1 buwan. Pero yung prometric na sinasabi nyo, hindi ko po naranasan yun, no? Ayun guys, yung pagkakaalam ko kasi sa prometric, no, ay ano na lang natin para madali, no? Para mabilis nyo mabilis natin mapaliwanag, mabilis nyo mag-gets, no? Ang prometric kasi guys, kunyari is yung category mo is, yung trabaho mo dati is construction, no? Tapos lilipat ka ng ibang category, no? Kunyari kagaya ko food processing, yun, lumipat ka ng ibang category mo, yun yung tinatawag na prometric. Kailangan mo mag-exam nun kasi nga nung unang trabaho mo is construction. Tapos nalipat ka ng ibang category, nalipat ka ng food processing, kailangan mo mag-exam nun, no, ng prometric. Yun yung ibig sabihin nun guys. Yung about lang naman yun sa food processing, kailangan may alam ka dun, no? Kasi nga nilipat ka ng category, kailangan may alam ka. Yun yung i-examine mo about dun sa category na pa-applyan mong bago, no? Yun yung sinasabing prometric guys, no? Pero pag napasa nyo yun, kasi yun, pwede na kayong mag-apply ng food processing, no? Medyo mahirap din yung guys, pero dapat mag-aral ka nun. Maghanap ka ng mga pwede mong about sa food processing, no? Kasi yun yung requirements talaga ng ibang agency dito, ibang employer, yun yung hinahanap nila, yung kailangan may prometric ka na certificate, no? Yun yung ibig sabihin guys ng prometric, no? Kaya sa mga nagtatanong, yun lang yung alam ko. Kasi hindi ko naman talaga napagdaanan kasi yung prometric, pero napagtanungan natin, yun pala yung ibig sabihin, no? Nung maglipat ka ng ibang kategory, kunyari construction ka, ilipat ka ng ibang kategory na food processing, yun yung tinatawag na prometric. Kailangan kumuha ka nun para may certification ka nun, may pakita na kumuha ka ng prometric ng exam, no? Medyo mahirap yun guys,
Pero kailangan natin yun, no? Kailangan nating gawin. Kasi requirements talaga yun guys. Yun lang guys yung alam ko. Kung sa inyo, kung may mapagtanungan kayo, baka mayroon ibang ideya na about sa Prometric. Yun yung ibig sabihin kasi nun, no? Kailangan mo mag-exam nun para makakuha ka na, makapag-apply ka sa ibang kategory, no? Yun yung ibig sabihin yun guys. Kaya yun, sa mga nagtatanong, yun lang yung may share ko sa inyo, no? At sana nagustuhan nyo yung video na yun guys, no? Yung kasi yung napagtanungan ko, yung palang ibig sabihin ng Prometric. Kasi hindi ko kasi napagdaanan yun. Kasi ako diretso na ako pag-apply ko, nasilik ako, nag-aral ako. Tapos diretso na dito sa Japan after ko ng aral sa Pilipinas, 2 months. Kaya ayun, nandito na tayo sa Japan. Kaya guys, kung gusto nyo kumuha ng ganun ng ibang kategory, galingan nyo lang, no? Pagbutihan nyo. Wala namang imposible sa taong may pangarap. Ayun, good luck sa inyo guys sa mga nag-a-apply dyan. Sana soon makakating din kayo dito sa Japan, no? Malay nyo, kayo na rin nandito, nakagaya ko. Ayun guys, maraming salamat sa inyo and sana na-share ko sa inyo kung ano ba yung sabihin ng Prometric. At meron akong na-share na about dun, no? Kasi wala naman talaga akong ideya dun. Pero napagtanungan natin. Ayun guys, maraming salamat sa inyo and ingat kayo palagi and God bless, no? Happy Sunday sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. Tiwala lang lagi sa sarili. And stay humble lang palagi, no? Wala namin posible sa taong may pangarap. Okay, bye-bye!